Hindi po madaling bumuo ng pamilya na hindi naman kayo magkaka-ano-ano. And so this thing po, hindi siya automatic oneness. Hindi siya natural unity. Kaya malinaw po na sinabi sa Biblia, only the Holy Spirit can create real fellowship between believers. Sinabi ko na po yan sa inyo. Tama po? Ano pong sabi ng Ephesians 4 verse 3? Sabi doon, you are joined together with peace through the Spirit. So make every effort to continue together in this way. Ang tanong, sino daw ang nagjo-join sa atin together? Sino ang nagjo-join sa bawat isa? We are joined together with peace through the Spirit. Ang banal na Espiritu Santo po ang nagsasama-sama po sa atin. Pero may responsibility din, meron din po tayong responsibility. Ano daw po yon? Ang responsibility natin, ni-unite tayo ng Holy Spirit, but our responsibility, sabi dun sa verse, you make every effort to continue. Make every effort to continue together. Ibig sabihin, look at me church, kailangan ang kapangyarihan ng Diyos, pero kailangan din ang effort po natin. And so it takes both God's power and our effort to produce a loving Christian community. Do you get me? Ngayon, paano po ito konektado sa topic natin ngayong umaga? Kasi last week, pinag-aralan po natin yung love and deeper sense. Okay? Kaya tayo may kakayanang magmahal dahil may naunang nagmahal sa atin. Do you agree? At yung unang pag-ibig ng Diyos, yun ang pundasyon kung bakit tayo may kakayanang magmahal. Ang pagmamahal natin sa Diyos, ang response lang po natin sa naunang pagmamahal niya po sa atin. At ngayong umaga po, pag-usapan natin, since may kakayanang kang magmahal, galing sa Diyos, may unang nagmahal sa'yo, amen? Ang tanong po natin ngayon, ang gusto natin isunod doon sa topic natin last week is, meron akong love, may kakayanan akong magmahal ng kapwa ko, at may kakayanan akong magmahal sa Diyos. Now, the question is, papaano ako lalalim sa love relationship ko sa Diyos at paano tayo lalalim sa love relationship natin sa isa't isa? So, this is about paglalim. Paano tayo lalalim? Amen? Pero bago ko po umpisahan yan, lilinawin ko po muna. Ang mas malalim, let's show it, ang mas malalim na relasyon sa tao, look at me, ay nagsisimula sa malalim na relasyon kay Kristo. Do you agree? So bago ka magkaroon ng malalim na relasyon sa tao, saan muna nagsisimula? Kay Kristo muna. Kapag wala si Kristo, look at me church, hindi po posible ang tunay na pagbabago. Kapag malalim ang relasyon mo sa Diyos, nagiging malalim din ang relasyon mo sa tao. Amen? Ibig sabihin, side effect lang po yan ng malalim na relasyon natin sa Diyos. Ang punto, lahat nagsisimula sa Panginoon. Kapag maayos ang relasyon natin sa Diyos, hindi na magiging malaking problema ang relasyon natin sa iba. Ang relasyon natin sa isa't isa. Alam nyo, maraming tao ngayon, lumaki, unhealthy po yung relationships nila. Kaya marami kulang sa relational skills. Paano mo makikita? May mga tao nahihirapan makisama. May mga tao medyo sarado. May mga tao medyo malihim. May mga tao hindi warm. Madalas, sarili lang ang iniisip. May ganong mga tao. At kapag may ganitong dynamics, nagkakaroon tayo ng relational struggles. Tama? Yung karelasyon mo, sarado. Yung karelasyon mo, malihim. Ikaw, malihim ka. Ikaw, sarado ka. Nahihirapan kang makisama. Same thing doon sa karelasyon mo, nahihirapan din siyang makisama. So, iba-iba tayo. Dahil meron tayong mga unhealthy relationships. Yun ang nagiging relational struggles natin. Kaya kailangan ng tao ng tagapagligtas eh. Do you agree? Kailangan niya ng tagapagligtas na magliligtas sa kanya sa pagkabasag ng puso. Kailangan ko na magliligtas sa akin para iligtas ako sa pagkabasag ng puso ko.
Kailangan ko ng tagapagligtas na magpapagaling ng sugat ng kaluluwa ko. Kailangan ko ng magbabago sa aking buhay. Only then, look at me, life will make sense. Say amen. And only then, look at me, relational struggles begin to heal. Buti na lang, ang New Testament po ay puno ng instruction kung papaano mamumuhay ng sama-sama. At gusto ng Diyos, maranasan natin yung oneness, maranasan natin yung harmony sa isa't isa. Ang gusto ni Lord, maranasan natin yung buhay together in Christ. Yun ang gusto ng Diyos eh. Kaya napakahalaga po ng fellowship. Hindi po para maging busy lang tayo, kundi para mapanatili po natin yung magkakasama tayo. At hindi lang po yan sa church ha. Nangyayari po ang fellowship sa bahay. Nangyayari po ang fellowship sa trabaho. Nangyayari ang fellowship sa school. Hindi lang po pang church ang fellowship. Amen? Ngayon, gusto ng Panginoon, maranasan natin yung oneness, yung pagiging isa kahit nasaan man tayo. You say amen. Now, let's read the Word of God for us today in 1 John chapter 4, verse 7 to 11. Sundan niyo po ako. 1 to 3, go, let's read. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever doesn't love doesn't know God, because God is love. Verse 9. And this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Verse 11, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Yan yung verse na pag-aaralan po natin ngayon. Gagawin natin, hihimayin po natin yan. So, from 1 John chapter 4, 7 to 11, hihimayin natin yun. Now, background lang po ng 1 John again. Ang main theme po ng 1 John ay love and fellowship. So, this February, okay, I'm encouraging everyone, gawin niyo pong challenge na basahin ng 1 John for 10 days. Meron tayong reading guidelines sa labas. You can follow them. Dagdagan niyo ng prayer, dagdagan niyo po ng fasting if you want. Maging kasunod po ng 21 days challenge po natin. Bakit napakaganda po ng book ng 1 John? Ang tema niya kasi love and fellowship. Sabi ni John, ang naghihiwalay daw sa tao sa mundo ay yung kapanalan at pag-ibig natin sa isa't isa. Yun pala ang witness natin sa mundo. Pag meron tayong love for each other, yun ang witness natin sa labas. At kung isa-summarize daw natin ang buong talata, yung buong libro, iisa lang ang statement niya, love one another. Mahalin ang isa't isa. Are you here? Kaya dito po papasok yung tanong natin at yung title ng topic po natin ngayong umaga, gusto nating sagutin, is ito. Let's all read. Yung question na, paano lalalim ang love relationship natin sa isa't isa? Are you here? Okay. Meron tayong tatlong katotohanan na makikita po sa passage. Labas mo. God is love. Tatlo lang. God's love is revealed in Jesus. And number 3, God's love is made perfect in us. Tatlo lang. So yan yung iikutan natin ngayon. At hihimay-himay natin doon sa verse 7 to 11. Are you ready? Tatlong katotohanan ang makikita natin doon sa passage. Number 1. Okay? Number 1 is this. Let's read. Truth number 1. God is love. God is love. Alam natin, ang Diyos ay pag-ibig. Do you agree? Say amen. Amen? And so, sabi dun sa verse, labas natin, love is from God. Okay? And whoever loves has been born and knows God. Amen? So pag tinangnan natin yung unang pahayag,
Ang pag-ibig daw po ay galing sa Diyos. Love is from God. Ang pag-ibig po ay hindi galing kay Cupido. Hindi ito galing kay Saint Valentine. But ang tunay na pag-ibig po ay nagmumula sa Diyos. Sa dami po ng kahulugan ng love, okay, na inaalok ng mundo po natin ngayon, inaalok na love, romance. Inaalok na love, attraction, feelings, convenience. Paano natin ngayon malalaman kung alin ang tunay? Ang simple lang po, ang pag-ibig na totoo ay kung ito ay galing sa Diyos. Kapag hindi po galing sa Diyos ang pag-ibig, kahit mukhang love, kahit pa masarap sa pakiramdam, yan po ay pseudo-love o false love, ang tawag po natin dyan. At madalas ina-associate ng mundo ang love sa sex, ang love sa romance at physical attraction. Love agad kasi physically attracted. Love daw agad dahil sexually compatible. Love daw agad kahit wala sa standard ng Diyos. Pero ang sabi po ng verse, love is from God, and whoever loves, amen, has been born of God and knows God. Yun po ang sabi. Amen? Ibig sabihin, church, ang tunay na pag-ibig ay galing sa Panginoon. At ang nakakakilala ng tunay na pag-ibig ay yung ipinanganak ng Diyos, those who are born of God. At ang tunay na nakakilala sa Panginoon is yung pinanganak at tunay na nakakilala. Ang question is that, sino ang nakaka-detect ng true love? Ano sabi dun sa verse? Love is from God, whoever has been born of God and knows God. Okay. So una, ang nakaka-detect ng true love are those who love God. Those who has been born of God, I mean. Okay? So una, ang nakaka-detect ng love ay yung mga taong ipinanganak ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, look at me. Look at me. Ibig sabihin, ang born of God ay na-create, ay yung na-create tayo ng Espiritu ng Diyos. Ito yung na-regenerate ka, ito yung ipinanganak kang muli. Amen? Born of God. Yung dati, patay po tayo spiritually. Hindi natin nakikilala kung gaano tayo o hindi natin nalalaman kung gaano tayo kalayo sa Diyos. Dati hindi natin maramdaman ang kasalanan. Hindi natin alam yung bigat ng sin. Hindi natin maunawaan yung tunay na pag-ibig. Pero anong ginawa ng Panginoon? Ang ginawa ni Lord, binuhay ka ulit. Born of God. Ipinanganak tayong muli. Ang tawag doon na born again tayo. Hindi po yan dahil sa natural birth, Yung word na born again, yung born of God, hindi po natural birth yan. Hindi po natin kagustuhan yan ng tao. Yan po ay dahil sa kalooban ng Diyos at yan po ay gawa ng banal na Espiritu Santo. Nung binuhay tayo, nung nabuhay ka, binigyan ka ng bagong puso. Yung puso na marunong umunawa ng tunay na pag-ibig. Kaya ang nakaka-detect ng pag-ibig are those who has been born of God. Amen? Ano pa? Ang nakaka-detect ng true love are those who knows God. Alam niyo ba na ang salitang knows ay galing po sa Greek word na ginosko. Sabihin niyo ginosko. Na tumutukoy po sa malalim at intimate na pagkakakilala. Intimacy, ika nga. Hindi lang impormasyon yan. Kilala ka ta, informed ako, hindi. Pero ito po ay personal na relasyon. Amen? Ibig sabihin, hindi lang alam, hindi lang knows, hindi lang alam ang Diyos sa isip. Ibig sabihin, kilala siya sa puso. Ibig sabihin, may malalim na intimacy, may malalim na connection sa Diyos. Parang dalawang tao, nagiging isa, tama?
Pag naging isa sila, nagiging malalim ang relasyon nila. Amen? Hindi ka nagiging Diyos, ha? Hindi ibig sabihin, ang Diyos at ikaw nagiging isa, nagiging Diyos ka din, hindi. Pero nagiging malapit ka sa Panginoon sa antas na ano. Nararamdaman mo kung ano yung nagpapasaya sa Panginoon, ginusto. Amen? Alam mo kung ano yung nagpapalungkot sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng ginusto. Ramdam mo sa puso mo kung tama yung desisyon mo. Ang tawag doon, ginusto. Bakit? Kasi connected ang spirito mo sa spirito ng Diyos. Kaya ang nakaka-detect ng true love are those who born of God and knows God. Kaya sabi nga sa Roma, ang spirito daw po ng Diyos ay nagpapatotoo kung kasama. Ang spirito ng Diyos ay nagpapatotoo kasama ng ating espiritu. Are you here? Ang mga ipinanganak ng Diyos, yan, yung mga tunay na nakakilala sa Diyos. Those who are born of God and knows God, sila ang may kakayanang makadetect ng tunay na pag-ibig. Sila ang nakakaunawa kung ano ang genuine, kung ano ang fake. Kung ang alam nating love ay galing sa mundo, feelings, attraction, convenience, kulang yan. Because apart from God, look at me, hindi natin maintindihan kung ano ang tunay na pag-ibig. Because why? Una, God is love. Ang tunay na love ay hindi nagmumula sa atin. Ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Are you here? Say amen. Say amen. Amen. Again, ano sabi dun sa verse? Love is from God, okay? And whoever loves has been born of God and knows God. So, ang truth number 1, para lumalim ang relasyon natin sa isa't isa, dapat nating maintindihan, love, God is love. Say amen. Truth number 2, yung love na yan, God is love, yung God's love na yan is revealed in Jesus. Amen? Ano sabi dun sa verse? Anyone who doesn't love doesn't know God. Because God is love. Are you here? So sabi dun sa verse, malinaw. Ang sino man daw hindi nagmamahal ay hindi nakakakilala sa Diyos. Mabigat po yan na pahayag. Bakit po? Dahil ang dahilan mismo ay God is love eh. Kung hindi tayo marunong magmahal, ibig sabihin hindi natin nakikilalang Diyos. Kaya sa aklat ng 1 John, makikita natin ang isa sa pinaka-popular at pinakamatinding description ng Diyos. God is love. Amen? Anong ibig sabihin po niyan? Ibig sabihin, ang Diyos ang mismong personification ng pag-ibig. Hindi lang siya nagbibigay ng love, siya mismo ang pag-ibig. Kaya kapag sinabing love, hindi lang yan emosyon, hindi lang yan spark, excitement, o sweet nothings, hugs and kisses, no. Hindi lang yan basta I love you. Higit pa doon. Ang tunay na pag-ibig ay isang persona. Siya ay ang Diyos. Kaya tatandaan po natin, church, ang Diyos mismo ang definition ng pag-ibig. Habang lumalago tayo sa pagkakakilala natin sa Panginoon, lumalalim din po ang pagkaunawa natin sa love. Dahil sa Diyos, natututo tayong magmahal kahit mahirap. Dahil sa Panginoon, natututo tayong magmahal kahit walang kapalit. Dahil sa Lord, natututo tayong mahalin kahit yung kaaway natin. Hindi natin kaya kung hiwalay tayo sa Diyos. Pero habang nakikilala natin si Lord, mas nagiging selfless tayo. Amen? Dati, nagmamahal tayo, pero may kondisyon. Pero habang lumalago tayo sa Panginoon, look at me, mas nagiging kamukha natin si Kristo. Kaya yung pagkakilala sa Diyos, sabi sa Scripture, yung pagkilala natin sa Panginoon, yung ginosko, yung intimacy, that is a lifetime journey.
Araw-araw, kinikilala natin ang Panginoon. Habang binababad natin yung sarili natin sa salita ng Diyos, mas nakikilala natin si Lord. Mas nagiging malinaw. Habang mas malinaw nating nakikilala ang kanyang character, mas lumalalim ang definition ng love para sa atin. Habang lumalalim yung relasyon natin sa Diyos, nare-revise yung definition natin ng love. Kung ang Diyos ay pag-ibig, hindi natin kayang lubos maintindihan ang pag-ibig sa sarili nating lakas. Ibig sabihin, kasi nga ang Diyos ay pag-ibig eh. Ibig sabihin, yung love hindi basta magagawa eh. Ibig sabihin, yung love hindi basta maipapaliwanag dahil why? Ang Diyos ay pag-ibig. Nakuha niyo po, ito'y inihayag sa atin. It is revealed to us. Yung love na yun ni-reveal po sa atin. Amen? Habang inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ang Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig. Hindi lang love ang isa sa kanyang qualities. Hindi lang siya mismo ang pag-ibig. Verse 9, in this, sabi doon, the love of God was made manifest among us. Verse 9, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. Tingnan niyo po yung word na manifest. Ano ang manifestation ng love ng Diyos? Paano ni-reveal ni Lord yung pag-ibig niya sa tao? Amen? Na-reveal yun, nahayag sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya yung love na salita lang, ay naging love na may kasamang laman at katauhan. Yung pag-ibig, naging tao. Are you here? Yung pag-ibig, dumating sa anyong tao. Tangible. Totoo. Authentic. Dalisay. Noon, di ba dati, malabo ang tingin natin sa pag-ibig. Na kapag tinitingnan natin yung ating sarili, pakiramdam natin, walang kamahal-mahal sa atin. Walang maganda. Walang mabuti sa atin. Amen? At kapag iniisip mo ang Diyos, amen? Parang imposible naman, Lord, na mahalin mo ang kagaya ko. Pero ang ginawa ng Panginoon, yung malabo para sa atin, nilinaw ni Lord. Clear. Ganon tayo, gusto natin clarity, gusto ko malinaw eh. Ang ginawa ni Lord, malabo sa tao, linawin ko. Nilinaw ng Diyos noong isinugo niya ang kanyang nag-iisang anak. Sabi ng Diyos, malabo ba? Mahalin kita? Sige, ipapakita ko sa iyo. Patutunayan ko sa iyo. Ipapadala ko ang nag-iisa kong anak. Kaya yung love ng Diyos na hayag, na reveal. God's love is revealed to us through Christ Jesus, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kayong salitang manifest, ang Greek word po niyan, paneroo, na ang ibig sabihin, ginawang visible, ginawang malinaw, ginawang totoo. Na habang mas nare-reveal ang Diyos, habang mas nahahayag ang Diyos, mas nakikilala natin siya. Habang mas nahahayag ang Diyos, mas naintindihan natin yung pag-ibig. Na ang love, patient. Na ang love, kind. Na ang love, may self-control. Na ang love, hindi rude. Na ang love, hindi makasarili. Na kung pinalitan mo yung word na love ng pangalan ni Jesus Christ, makikita mo personified love. Amen? Ano sabi ng verse 10? This is love. Ito na, verse 10 tayo. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ano daw ang tunay na love? Ito yung love, sabi ng verse.
Hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos. Siya ang unang nagmahal sa atin. Yan ang love. Paano natin masasabi na siya ang nauna? Dahil si Jesus ang naging propitiation para sa ating kasalanan. Ang ibig sabihin po ng propitiation, galing po sa Greek word na hilasmos, propitiation. Ang ibig pong sabihin, hupa. Pagpapahupa ng galit dahil sa kasalanan natin. Hindi lang tayo karapat-dapat sa impyerno eh. Dahil sa kasalanan ng tao, karapat-dapat tayo sa hatol, sa galit ng Diyos, ng isang banal na Diyos. At dahil banal ng Diyos, hindi niya kukonsintihin ang kasalanan. Dahil banal ang Diyos, pag nakita niya ang tao sa kasalanan niya, magagalit yun. Pero paano humupa ang galit ng Diyos? Halimbawa si Ann may kasalanan. Galit na galit ang Diyos sa kanya. Paano humupa ang galit ng Diyos? Kahit iharap ko si Nanay Linda, kahit iharap ko si Allison, galit pa rin si Lord. Kaya ang ginawa ng Panginoon, eto yung love. Not that we loved God, but He loved us. And sent His Son to be propitiation. Kaya nung tinitingnan ng Diyos si Ann, ang nakita si Jesus Christ. Ano nangyari? Imbes na magalit kay Ann, humupa yung galit na Diyos dahil kay Hesus Kristo. Propitiation. Hilasmos. Say amen. Anong ginawa niyo, Jesus Christ? Sinalo niya yung galit na para sa atin. Kaya hindi ikaw ang unang lumapit eh. Kasi hindi mo kayang pahupain ang galit ng Panginoon eh. Kung ikaw ang unang lalapit, di mo kakayanin yun. Kaya hindi ikaw ang nauna. Dahil kung ikaw ang nauna, di mo kakayanin ang hustisya ng Diyos. Do you agree? Kaya si Jesus ang nauna eh. Si Jesus ang sumalo. Naiintindihan niyo po ako? Kung tayo, wala. Si Jesus ang nag-alay ng sarili. Kaya ano sabi sa verse? This is love. Yan ang tunay na pag-ibig. Are you here? Are you here? Ano yung truth? Para lumalim ang relasyon natin sa isa't isa. Number 1, God is love. Amen? Love is from God. And those who loves has been born of God and knows God. Amen? Say amen. Say amen. Anyone who does not love doesn't know God because God is love. Are you here? So number 2, truth. Paano lalalim ang relasyon natin sa isa't isa? God is love. Number 1. Number 2, God's love is revealed in Jesus Christ. Number 3, ito na. Are you following? You say amen. Truth number 3. God's love is perfected in us. Amen? You say amen. You say amen. Ano sabi dun sa verse? Hinighlight ko po yung verse 7 tsaka yung 11. Amen? Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who doesn't love doesn't know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. Verse 10, yung binanggit natin kanina, and this is love. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be propitiation for our sins. Sundan niyo po, dinaanan natin yan. Sa verse 11 nito, sabi niya, Beloved, if God so loved us, sabay-sabay po natin sabihin, we also ought to love one another. Napansin nyo, sa verse 11, sinabi na, Beloved, mga mahal ko, sabi niya, let us love one another. Pagdating dun sa verse 11, inulit niya ulit. Sa pangalawang ulit, may dagdag na salitang
ot. Yung salitang ot na dagdag. Ang salitang ot ay galing po sa Greek word na opeleo, na ang ibig sabihin, may obligasyon ka, may utang ka, may responsibilidad ka. Yun ang ibig sabihin ng Greek word na opeleo. Say amen. Yan daw po, ito ay utang na pag-ibig. Ought to love one another. Na kung may meron tayong ipapautang, sana hindi pera ang ipautang natin, pag-ibig. Kung may pagkakautangan man tayo, hindi sana pera, kundi pag-ibig natin sa isa't isa. Kaya malino na sinabi nung verse, be in debt for love. May utang kang pag-ibig doon sa katabi mo. May utang kang pag-ibig doon sa asawa mo. May utang kang pag-ibig doon sa mga anak mo. May utang din silang pag-ibig sa iyo. Kapag utang, responsibilidad po nating bayaran. At responsibilidad nating magmahal dahil napakalaki po ng utang nating sa Diyos na unang nagmahal sa atin. Tama? Kaya kahit hindi sigurado kung may kapalit, kahit hindi sigurado na babalik sa akin, magpapautang ka pa rin ng pag-ibig. Dahil kung papaanong minahal tayo ng Diyos, amen, ganon din tayo dapat magmahal. Handa tayong magbigay ng sarili natin para sa isa't isa. Samahan na ako ng banda. Ano pong ang gusto ni Lord? We need to put love in action. Kaya may tatlong simpleng pangungusap na utang natin sa isa't isa. Labas mo nga yan. At yan po ang susi ng matibay na relasyon sa mag-asawa, sa magkakapatid, sa magkakaibigan, sa atin bilang isang simbahan. Sabihin nyo nga yung unang sentence, I'm sorry. May utang tayong sorry sa isa't isa. Kung totoo tayong nakakilala sa Diyos, dapat nakakita yung love sa atin. Hindi po madaling magsabi ng I'm sorry. Madalas, pinapatagal po natin yan eh. Madalas, pinipigilan po natin. Minsan, nasasabi lang natin kapag huli na. Kapag hindi na maririnig nung taong nasaktan natin. You hear? Kaya may utang kang sorry sa magulang mo. Ano gagawin mo sa salitang sorry? I-release mo yun. May utang kang sorry sa asawa mo. Amen? I-release mo yun. May utang kang sorry sa pamilya, sa leader mo, sa mentor mo, sa pastor. I-release mo yun. Sabihin nyo nga, I'm sorry. Amen? Yung salitang pangalawang sentence, basahin nyo nga, thank you. May utang tayong thank you sa isa't isa. Kung kilala natin ang Diyos, samahan ako ng banda, dapat nakikita yung gratitude sa atin. Madaling sabihin thank you eh. Pero dahil ang daling sabihin, minsan nakakalimutan natin sabihin. Kasi dahil ang daling sabihin lang naman, hindi na natin nare-release. Hindi na din natin nababanggit. Amen? Yung may nagtimpla ng kape mo sa umaga. What do you say? Thank you. Si mami naman yan eh. Ay, misis ko naman yan eh. Obligasyon yun, timpla ako kape. Manong pag tinimplahan ka ng kape, you say, thank you. May love you pa, may kiss pa nga dapat eh. Diba? Magpasalamat sa magulang. Binigyan ka ng baon, galit ka pa, ito lang. Thank you. Diba? Binigyan ka ng magandang bagay. I-release mo yung word. You say thank you.
Magpasalamat ka dun sa asawa mo. I-release mo yun. Magpasalamat ka dun sa boss mo, sa katrabaho mo, dun sa mga tao sa paligid natin. I-release natin yan. Ano yung pangatlo? I love you. May utang tayong I love you sa isa't isa. Na kung kilala natin ng Diyos, dapat nakakita ang pag-ibig sa atin. Minsan, madaling sabihin, I love you. Pero minsan mas mahirap ding sabihin eh. Minsan madali, minsan mahirap. Madaling bitawan nung iba. Basta na lang, I love you. Basta na lang ikaw text back, I love you. Ang dali rin mag-text back, I love you too. Ang daling bitawan eh. Kasi sa iba, ang babaw ng pagkakaintindi nila. Pero mahirap bitawan ng marami. Dahil nasira ng mundo yung definition ng love. Minsan iisipin natin, huwag ko nang sabihin I love you. Alam naman niya eh. Alam naman na ni Ivan eh. Hello? Alam naman na ni Ann. Alam naman na ni Mami. Alam naman ni Gabian. Huwag na nating sabihin. Pero church, ang love, nare-release dapat araw-araw. I-release dapat araw-araw. May utang kang I love you sa magulang mo. Dapat alam nila yon araw-araw. Hindi yan kung kailan wala na. Kung kailan nandun na sa kabaong, saka natin sinasabi, Ma! Sorry! Ma! Diba? Nandun na sa kabaong, saka mo sinasabi, Ma, thank you! Saka mo sinasabi, Ma, I love you! Sa kanya nakikita na umiiyak ka ng grabe-grabe, pinapakita mo yung pag-ibig mo. Pero nung nandyan, hindi mo ma-release yung pag-ibig. Nahihirapan kang i-release. Kaya may utang tayong I love you. Dapat alam nila yon araw-araw. May utang kang I love you. Doon sa mga tao sa paligid mo, kahit matagal mo nang kasama yan. Dapat araw-araw, alam nila, mahal mo sila. Say amen. Say amen. Amen? Pag-uwi nyo ng bahay, ganun po ang gawin ninyo. Gawin natin kultura. Again, ang fellowship, hindi lang po sa church lang ha. May fellowship po sa loob ng bahay. Sanayin natin yung word na I'm sorry, yung word na thank you, yung word na I love you. Amen? Now, bilang isang pamilya sa pananampalataya, gusto ko po i-release niyo po yan, yung tatlong pangungusap na yan sa isa't isa. I'll give you time, 3 minutes. You go around, i-release niyo po yung mga words na yan. Go around and say, I'm sorry. Thank you. I love you. Sabihin mo dun sa asawa mo, I'm sorry. Thank you. Wala ba magsasorry dyan? Salamat, leaders. Salamat, church. I love you, Mami. I love you, Gabi. Amen. Release natin. Release natin. Release. I'm sorry. Release natin. Go. Punta kayo sa magulang nyo. Punta kayo sa mga asawa ninyo. I-release nyo po yan. Sorry. Thank you. I love you. Sige po, i-release natin.
Sa mga boss namin, salamat po. Kung napansin po ninyo, may bago ulit tayong speakers. Salamat mga boss namin. Pagpalain kayo ni Lord. Salamat mga boss. Grabe ang Panginoon. Salamat, salamat. Kulang ang salitang salamat. Kung ako man po ay may pagkukulang, sorry po. Sa lahat po ng sumusuporta sa church, marami pong salamat. At sa lahat po sa inyo, mahal ko po kayo lahat. I love you all. Grabe. Amen? May utang man tayo, church. Ang utang natin, magmahal. Amen? Last na. Paano lalalim ang love relationship natin? I-wrap up ko para maintindihan niyo po. I-conclude natin. 1 John chapter 4, verse 7 to 11. God is love. God's love is revealed in Jesus. God's love is perfected in us. Lalalim kapag nagmamahal tayo sa iba. Lalalim ang pagmamahal natin kapag, ano yung una? Nakasentro sa Diyos at hindi sa emosyon. Here. Kung ang foundation natin ay God is love, hindi tayo matitinag ng emosyon natin. Hindi tayo nagmamahal dahil mabait lang yung tao. Hindi tayo nagmamahal dahil sweet moment lang. Nagmamahal tayo, look at me, dahil Diyos ang source. Amen? Kahit may pagkukulang, may pasensya tayo. Kahit may sakit, may pagpapatawad tayo. Kapag Diyos ang sentro, nagiging matibay ang relasyon. Say amen. Paano lalalim ang relasyon natin sa Diyos? Tinitingnan natin ang isa't isa sa mata ni Kristo. God's love is revealed in Jesus. Ibig sabihin, dahil ang love ng Diyos ay nahayag kay Kristo, ang standard natin dapat si Jesus. Kaya tanong natin paano nagmamahal si Jesus sa taong ganito? Paano siya nagpatawad? Paano siya naghintay? Paano siya nagsakripisyo? Kapag si Jesus ang modelo natin, hindi tayo mabilis maghusga. Mas nagiging compassionate tayo. Mas nagiging gentle ang approach natin. Lalalim kapag hinahayaan natin ang Diyos i-perfect yung love na nasa atin. Ano sabi ng scripture? Listen to me, church. Ang love ng Diyos ay ginagawang ganap sa atin. Ginagawang ganap. Pini-perfect sa atin yung love. Ibig sabihin, kung pini-perfect pa lang sa akin ang love, pinaprocess ako. Ibig sabihin, transformation yun. Ibig sabihin, growth yun. Habang pinahihintulutan natin na i-perfect tayo ni Lord, natututo tayo mag-sorry agad. Natututo tayo magpatawad ng totoo. Natututo tayong magbigay kahit walang kapalit. Unti-unti, look at me, mas nagiging totoo yung love natin sa community. Unti-unti, mas nagiging totoo yung love natin sa loob ng pamilya. Kapag nakasentro sa Diyos, hindi sa emosyon, kapag tinitingnan natin ang isa't isa sa mata ni Kristo, at kapag hinahayaan natin ng Diyos i-perfect yung love sa ating buhay. Anong bottom line? Lalalim ang love relationship natin kapag nakaroot sa Diyos bilang source. Kapag naka-anchor kay Jesus bilang modelo. Kapag nakasurrender ang buhay natin sa banal na Espiritu Santo. Amen? Say amen. Doon natin makita, posible magmahalan. Hindi dahil perfect tayo kasi perfect ang Diyos na kumikilos sa atin. Say amen. Tatayo po tayo lahat.